natin kung baga 10, 8 ang napasa kaagad. Alam mo, tapos meron na tayong panahon para pag-usapan ang People's Initiative. So ang tanong ko, magmula ngayon hanggang sa third SONA ng Pangulo, na malapit na ang election year niya, kasi October yung filing, ang gagawin na lang natin constitutional change. Alam mo, ang problema dito sa 19 Congress, lalo na sa House, ay parang lahat ng legislation railroad. Alam mo, ang legislative body, deliberative yan. Deliberative. Ano ba ang deliberative? Matagal pinag-uusapan kasi may mga vested rights. Sa House of Representatives, ang economic power dyan matindi. So lahat yan tinitingnan. Masasagaan saan ba tayo? Hindi tinitingnan ang taong bayan. 'Di ba? Kaya ang aking call, sandali lang, siguro malapit naman na ang Ash Wednesday. Maghunos dili muna kayo, mag-isip-isip, ito ba talaga ang gusto natin? Kasi kung hindi ito at magkakagulo tayo, siguro isipin nyo yung mga taong bumoto sa'yo na hanggang ngayon naniniwala pa sa'yo. Marami nang hindi naniniwala. Based dun sa aming resulta, ang pro-administration kumakaunti, pumupunta sa undecided. Hindi pa lumilipat sa opposition. Dahil opposition hindi pa defined. Pero gusto mo ba yun, yung base mo? Unti-unting nawawalan? Kaya ako, lungkot na lungkot ako kasi akala ko sa ating kasaysayan, ngayon lang tayo nakakuha ng mandatong ganyang kalaki, magbabago ang Pilipinas. Hindi pala, bumalik tayo dun sa inaayawan natin bago si Pangulong Duterte. Yung concentration ng economic power sa iilan at ang political power sa iilan. Ay, mas lalong napunta sa kanila. Nung dumating si Presidente Duterte, ako ang against. Kasi sabi ko, ano ba yung hinalal na yan? Nagmumura, walang pakundangan. First 3 years of that president, I was grudgingly. Nung nakita ko yung reform sa frontline, sabi ko, iba ito. Galing. Ito may puto, ito may malasakit. Ito ang una niyang tinaya ng ang kanyang administration sa taong bayan, ma-improve ang serbisyong pamahalaan. So, ang akin, ang sabi ko noon, siguro babalik tayo dun sa magaling magsalita, marunong magsuot ng barong, di ba? Yung the representation of what we traditionally wanted a president. But these days, when you do a focus group discussion, ang unang lumalabas, ang pangalan na Duterte. Nawawalan sila ng taong lumalaban sa kanila. Correct. When you hear that after 6 years, you will always wonder, my God, he only had 16.5 million and this guy got 31 million. Correct. And he cannot realize the impact of such a political capital. Correct. Are you saying, Professor Malotequea, that the president right now is obviously and apparently losing the political capital to unite the country, and dahil dyan, napupunta siya doon sa mga hindi nararapat na direksyon ng pamamahala na inaasahan sa kanyang pagbibigay ng mandato ng 31 million? Are you going to that direction? Yes, Eric. Kasi who's really in control of the reins of government? Isa yan. Do you feel the president? I don't. I feel Mr. Romualdez. When you talk about PCSO, I feel the First Lady. True. So do you feel the president ruling this country seriously? Yes. So ang akin, sandali lang. Hindi naman kayo nahalal. Ang nahalal namin, ang nahalal ng majority si BBM. Asan si BBM? Ayun. Kasi kung si BBM lang ang sa tingin ko, kung siya ang masusunod, diretso lang. Ito ang plano natin. Checklist, check. Pag bumalik ka doon sa SONA, anong na-check? Oo, yung mga legislation. Pero nai-implement ba? Yung sinasabi nilang economic provision, sandali lang. Nung panahon ni Duterte, merong amendment of the retail, amendment of the investment law, passage of the public service, 3 na para ng amendment sa saligang batas. Ini-implement nyo. Itong administration na to, merong PPP law. Iniba nila ang public-private partnership. Ini-implement nyo.
Bakit hindi natin nararamdaman ang ini-implement yun?